Good day po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal kung saan po tayo nag-share ng latest DepEd news and updates and free learning resources. So ito na nga po, no? Ang iniintay po natin, naglabas na po kahapon ng National Budget Circular ang DBM para po sa implementation ng ating second tranche of our updated salary increase. So ang tanong na lang po is magkano po, no, ang magiging ating salary increase kapag tinanggal na po yung GSIS, tax, at yung ating PhilHealth. So, meron po tayo ditong sample computation ipapakita for Teacher 1, Teacher 2, and Teacher 3. So, ito po actually ay base po, no, dun sa nilabas po na EO number 64 ng ating mahal na Pangulo para po itaas yung ating salary. So, meron po tayong 4 tranches. Last year po yung first tranche at ngayon po yung second tranche. Now, doon po tayo sa ating computation. So ito pong sample computation ay akin lang pong sariling computation at pwede po tayong pwede po magkakaiba dahil ang ginamit ko po rito ay yung step 1 para po may pakita yung magiging effect pag tinanggal na po yung PhilHealth, GSIS, and yung tax. At kung paano po siya na-compute. Okay? So, mag-start na po tayo, teacher, sa Teacher 1, no? So, medyo lakihan ko lang po. So, ito nga po, no? For Teacher 1, nung first tranche po, last year, ang starting salary po ay 28,512. And then ngayon pong second tranche this year ay 1,024. So again po, pinagbasihan ko po is yung dito pong binigay ng ating doon po sa executive order. Okay? And then, pag sinubtract po natin yan, ating gross salary, 30,024 minus 28,512. So, yan po na 30,024 minus yung last year po, 28,512. Ang ibig sabihin po niya, meron po tayong increase na 1,512. So, ito po yan. So, dyan po sa increase natin, meron pong increase din po, no, sa matatanggal po na PhilHealth, GSIS, at kasama na rin po yung ating tax. So sa PhilHealth po, that's 2.5% dahil yung kalahati po ay sagot po ng ating employer. So 5,512 times 0.025 ang lalabas po ay 37.80 pesos yung malaladag po na increase sa ating PhilHealth. And then, ang GSIS din po ay meron din pong increase, ay meron pong 9% po sa ating gross increase. So, 1,512 times 0.09, dahil po 9%, ang lalabas po ay 136.08. So, pag in-add po natin yan, so i-add po natin, so ito po, plus, ito po, ang lalabas po ay 173.88. So, pag sinubtract po natin to, 512 minus ito pong ating na-compute dito, ang lalabas po ay 1,338.12. Now, paano po pag kasama na po yung tax? Yung tax naman po ay 15%. So, ito lang po ay yung sa akin pong pinaka po na tax. Let's see po, 250,000 po yung ating total gross income. So, tayo po ay nasa bracket po na 15%. So, hindi ko po sure kung ano po pong bracket ng Teacher 2 and Teacher 3. So, pwede po magbago tong tax. Okay?
So, ang pag kinumpit po yan, itong 1,338.12 plus 15% na tax, so 0.15, yan po ay 200.72. Okay po. Ngayon po, ito po 200.72 ay ima-minus po natin sa 1,338.12. So, lagay po natin. Ito po, 1,338.12 ang ating net increase minus the tax na 200.72. Ang lalabas po ay 1,137 ang magiging increase po ng teacher 1. So, that's 1,137 po per month sa ating salary. Yan po yung increase sa ating salary. Okay? So, mataas po ba o maliit? So, siguro, masabi po natin na maliit dahil nga po sa inflation at sa taas ng mga bilihin. So, ano ba mabibili sa 1,000 pesos? But still, we're thankful na meron pa rin sa ating salary increase. Okay, so punta po tayo sa teacher 2. Kung ano po yung ginawa sa teacher 1, ganun po sa teacher 2. Ang pinagkaiba lang po is yung kanilang gross increase dahil magkaiba po yung starting po ng teacher 2 which is salary grade 12 compared po sa salary grade 11. So, nagsimula po sila last year na 30,705 pesos yung kanilang first tranche at ngayon po ay 32,245. So, pag sinubtract po yan, ang gross increase po ng kanilang salary ay 1,540 pesos. So, pag minus na po ang PhilHealth, ang GSIS, ang lalabas po na net increase ay 1,362.9 pesos. Plus tax, imaminus pa po dyan yung 244 pesos, ang kanila pong net increase ay 1,158.47 pesos. So, napakaliit lang po na teachers ng difference ng teacher 1 and teacher 2 dahil nga po halos magkakadikit lang po yung salary grade ng bawat isa. Dahil halos 1,000 lang din po ang difference. First tranche po, ito rin po, we have 32,000 for teacher 3, maging 34,000 na po, 421. And then, pag sinubtract po ay maging 1,551 pesos. Yan po yung gross increase. And then, susubtract po yung PhilHealth na may increase din po na 38.78 pesos. Yan po yung kanilang net yung increase po sa PhilHealth, GSIS 9%, 113.59. And ang magiging net increase po is 1,372.64. Wala na po dyan yung GSIS and PhilHealth. Pero, meron pa pong tax na 15% na 205 pesos per 0.90. So, ang net increase po ay 1,166 pesos. So, ganun lang po yung ating computation, teachers, at sa mga iba pong mga government employees na nanonood po sa atin. So, pwede nyo pong gamitin tong computation na to. So, pwede po magkatalo, syempre po sa salary grade, kung ano po yung inyong salary grade, dito po. And then, yung ating pong tax, kung tayo po ilalagpas ng 250,000 pesos to 400,000 pesos. So, meron na pong increase sa 15%, 20%. Depende po yan. So, yun po muna po, teachers, ang latest update. At kung meron po kayong questions at some clarification, open po tayo. Actually, open po tayo for some corrections also sa ating computations. So, yun lang po at maraming salamat. So, please subscribe po for more government and DepEd news and updates and free learning resources. Maraming salamat po.